Di ba ho, father niyong naging sponsor niya ngayon? Asher nodded with a smile. My father wanted me to extend his help even if he was already gone. That's what I'm doing right now. Hindi naman ako nagsisisi kasi mabait sila. Elora is so polite and bubbly. He said and glanced at the girl. Nagmulat ito ng mata at parang sinilip lang siya. Natulog din. Yakap ang kanyang regalong stuffed toy. Kiana has lots of dreams too. Dagdag pa ni Asher. Buti nga po nakabuo siya ulit ang pangarap. Yun lang pong masasabi ko ha. Ayoko naman pong ichismis ang buhay ng best friend ko. Pero ako pong buhay na saksi sa lahat. He chuckled. Of course. Nauunawaan naman niya yon. Kahit naman siya ay ayaw niyang makiusisa. Unless si Kiana mismo magkwento sa kanya. He looked at Elora again and smiled a bit. Tiningnan niya kung may lagnat pa ito. Gamit ang thermometer. Bumaba ng temperatura ng bata dahil sa gamot. Ramdam niya nakatingin si Leia sa kanya pero binaliwala niya. Leia was amused, looking at this man beside Elora. Parang sa tingin niya hindi nito padadapuan sa langaw ang bata. It's so hard to believe that a man like Asher will come just to sit and watch a sick girl. Partida ay, hindi naman nito kilala si Kiana dati. Nagulat siya sa pagbukas niya ng pinto kanina. Napakagwapong nilalang ang nasa loob ng kwarto. At deluxe ang kwarto na ito ni Elora. Sa inisyal na takbo ng isip ni Leia, ay itong ama ng inaanak niya. Dahil kilala naman niya kahit paanong mga kaibigang lalaki ni Kiana. And this one wasn't Camilo. Ito pala ang boss. Kilala niya si Camilo bilang professor na may crush sa kaibigan niya. Pero hindi nagpapaligaw si Kiana. Nakapagtataka na ang isang ito'y mukhang nakuhang loob ni Elora. At hindi si Kiana pumapayag na may lalaking lalapit-lapit sa kanilang mag-ina. Hindi niya masabi na mayaman si Asher, kaya pumayag ang best friend niya. Pero siguro dahil nahiya iyon na tumanggi. Asher is truly connected to Kiana because of Don Benedicto. How long have you been friends with Kiana? Tanong ni Asher kapag kuwan. Naku, since birth po. Charis. Ngisi niya na nagpangiti sa lalaki. Susme, napakagwapo nito. Ano kaya kung ipush niya ito sa kaibigan niya? Mukha itong mabait. Not to mention mukhang masarap. Habang iniisip iyon ni Leia, ay nagtitipan na siya sa keyboard para mag-send ng chat kay Kiana. Parang grade 5 pa po ata siya napunta kay Lola Belen. Kasi dati po ay nasa father niya siya. Pero masungit po ang kanyang madrasta. Magkaibigan na po kami mula nang kunin siya ni Lola Belen. I see. Ang tagal na rin pala. Sana po ay huwag niyo siyang pabayaan hanggang sa makapagtrabaho ho siya. Kasi nakakaawa po sila. Noon nga po parang naawa na rin ako kay Kiana dahil sa offer ng parents ko na ampunin si Elora. Parang pakiramdam ko po ay na-underestimate ng mga magulang ko ang estado ng buhay nila. Pero mapait po si Kiana at understanding. Hindi niya po minasama ang tulong na inalok ng parents ko. Until my mommy just decided to help her with some stops na lang. Baka kung iba lang ay na-offend na. And what happened to the sponsor before my dad? Aniya ulit. Ayun po, ayaw niya raw kasi masasayang daw ang pera dahil may alagain na bata. Sumama nga po ng hustong loob ni Det doon kasi ang sabi ay hindi siya makakapagtapos dahil may anak na. Tapos mahirap pa ang buhay. That's stupid. Napailing si Asher. Pero sa isang bantay muntik na iyong mangyari kanina. Nakita niya na desidido na si Kiana nang umuwi. Buti napigil lang niya. That's only because of Elora. Pero hindi naman tama na sabihin na mahirap ang buhay ay hindi makakapagtapos. That's a crucial judgment to a person's life. Pero mas mabuti na rin na nangyari ang pagtalikod ng first sponsor dahil ang ama niyang pumalit doon. Ngayon ay may isang bata siyang binabantayan. Cute na cute at mahinhin, tulad ng nanay nito. Naalala niya ang dance challenge na sinayaw ni Kiana kasama ang mga kaibigan. Hinanap-hanap niya kagabi ang account para panoorin sana ulit. Pero hindi naman niya makita-kita. Nakatulugan na lang niya ang pag-scroll ay wala naman siyang napala. Kiana smiled when she saw that her message was already delivered, meaning it was seen by Asher. Maya-maya ibigla iyong tumawag. Agad siyang nataranta dahil nasa isang mahabang mesa sila, kumakain. Pinatay niya ang video call, saka pa simpleng tumingin sa lahat. Busy ang mga yun sa pagkain habang siya ay pasimpleng ngumuya. Don't you have wifi? Tanong ni Asher sa chat. Meron po, kaya lang ay marami pong tao rito. May wifi naman sa pinagkakainan nila, kaya nakikiconnect siya. Answer the video call.
Hindi pa man lang siya nakakapag-isip kung sasagutin niya ay tumatawag na ito ulit. She automatically answered it. Lumitaw ang gwapo nitong mukha sa screen ng aparato. Ulam, yun ang tingin niya dito, lalo na nung umiti ito ng kaunti sa kanya. Why so gwapo? Tumikhim siya para ipormal ang sarili. Kirengkeng, sita niya sa sarili. Sir, Kiana greeted with a smile. Hi, ani naman ito. At peste dahil para siyang kinilig sa pag-hi nito sa kanya. Hindi niya alam pero napakabait ni Asher talaga. Somebody wants to say hi to you too. Sumubo siya ng pagkain tapos ay nakita niyang iniharap ni Asher ang kamera sa anak niya. Mama! Baby! Aniya kaagad tapos ay naiyak siya. Pinagtinginan siya ng mga kaibigan niya kaya ipinakita niya ang screen ng smartphone para makita ng mga ito kung bakit siya umiiyak. Hi, baby! Sabay-sabay na bati ng mga yun kay Elora. Hinarap niya muli ang anak. Baby, may sakit ka pa? Tumango ito. Sasakit pag-wiwi, mama. Gagaling ka na rin. Nagpaswero ka kasi. Ang galing-galing ng baby ko. Ang tapang. Puri niya rito at napangiti naman ito. Nandito po si Ninang. Binabantayan po nila ako ni Tito Heyos. Sabi po ni Tito Heyos, lapit ka na uwi. May dala ikaw, Diana Dal. Tumango na lang siya, saka siya sumubo ulit ng pagkain. Mas panatag na ngayon ang loob niya kaysa kanina. Madaldal na ulit ang anak niya. Kung ano-anong ipinapangako ni Asher kay Elora, para naman siyang tumatain ng pera. Pero sa isang banday may maganda iyong nagawa sa bata. Ngayon ay nakalagpas siya sa kamuntikan na pag-back out sa kanyang internship. Lumangoy ka po, Mama. Ang galing niyo po, langoy. Agad siyang napatingin sa anak niya. Paano mo alam? Kita ko po kayo sa video. May video po si Tito Heyos. Ni-watch po namin ni Ninang. Napangiti siya. Talaga? Para siyang nakaramdam ng pagkailang. Nakamonitor pa talaga si Asher sa mga ginagawa nila. Baka talagang nag-uumpisa na itong pumili ng may potential na estudyante na pwedeng makapasok sa transverse. Opo, galing-galing po ikaw. Gusto rin po ganyan paglaki ko. She smiled sweetly at her daughter. Para siyang nagkaroon ng lakas ng loob na ituloy ang lahat. Kitang-kita niya na proud sa kanya si Elora. Kahit na wala pa man lang siyang napapatunayan. Ang simpleng pag-idolo nito sa kanya ay sapat na dahilan para mas mabuo niya ang kumpiyansa sa sarili. Ano, magpapakita ba siya ng kahinaan dito? Yun ba ang tamang maging idol ng anak niya? Mahinang nilalang? Siyempre ay hindi. Siyempre naman, bibili tayo ng sarili nating barko. Nabuhayan na sabi niya at tumango agad si Elora. Pero okay ka anak? Okay lang na nandito si Mama? Opo, nandito po Tito Heyos. Sabi po niya babantay niya ako kasi wala raw po siya pasok. Sabi po nung nurse kanina, matay daw ako. Ano? Mainit ang ulo na sagot niya. Sinong nurse? Yun po, bad guy. Tapos gagalit po si Tito Heyos. Tatakot po yung bad guy. Humagikik pa si Elora kaya medyo kumalma siya. Bida si Asher sa mata ng anak niya. Parati talaga nitong bukang bibig ang boss niya. Kapag nag-uusap sila'y naiisingit nito parati. Ayaw man niyang isipin pero parang nakakakita ng ama ang anak niya sa katauhan nito. Elora was like her. Aloof. Kaya siya nagtataka ngayon dahil malapit ito at nagtitiwala sa lalaki. Ngayon alam niyang mas lalo pa itong mapapalapit kay Asher dahil sa malasakit na ginagawa nito para sa bata. Mamaya tatawag ulit ako ha. Doon naman sa tablet mo, may gagawin si Mama eh. Baka malate si Mama. Malambing na paalam niya rito. I love you po, Mama. I love you, anak. Pagaling ka. Pakausap ako kay Ninang. Ibinigay ni Elora ang aparato kay Leia. Naging service gadget na tuloy ang smartphone ni Asher. Mare, dito muna mi. Wala akong pasok. Salamat ha. Sus, no probs. Sige na at may gagawin pa yata kayo. Good luck. Salamat, Mare. Mare, maya-maya ay si Asher nang kaharap niya. Nailang na naman siya bigla pero ngumiti siya. Kain na po kayo, Sir Asher.
Ayi! Hiyawan ng mga kaibigan niya, kaya ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya. Mga tsismoso, naiinis na sabi niya sa mga ito dahil akala niya ay busy ang mga ito sa pagkain. Yun pala'y palihim na nakikinig sa kanya. Nakita niyang lumaki ang ngiti ni Asher kaya ay irap-irap siyang humingi ng paumanhin. Pasensya na po, ang loko po talaga ng mga kaibigan ko eh. Aniya, tumangulang ito. Ikaw ang kumain na at marami ka pang susuungin na alon. We'll take care of Elora. Baka po magalit na si ma'am dahil dito sir. Ayoko na pong dagdagan ng inis niya sa akin. I am single. Hindi siya nakahuma dahil sa narinig niyang humagikik din si Leia. Eh di sana all na lang, single at ready to mingle. Pero totoo kaya? Nag-break na ang dalawa? Sa bagay sa itsura ni Asher madali itong makakakuha ng babae talaga. Baka nga kahit nakatalikod ito'y marami ritong nagkakagusto. Ganun po ba? Sorry po. Salamat din po sa pagtatanggol sa anak ko. Ayaw man niyang masanay si Elora sa presensya ni Asher. Hindi naman niya ito pwedeng itaboy. Alam niyang totoo itong tao dahil ang ama nito ay ganun din sa kanya noon. Isa pa may tiwala rin siya sa mga salita ni Asher. Hindi lang si Elora ang nakuha nitong loob para mapalagay. Kahit siya ay ganun din, admit it or not. Small thing. Welcome. Sige po sir, tatapusin ko na po ito at may gagawin pa po kami. Salamat po sa pag-a-update sa akin. Tumangulang ito. Babay po, mahina niyang sabi. Bye. He whispered. Pinatay niya ang tawag. At kung bakit naman ang nadampot niya kaagad ay ang kanyang tubig. Uminom siya kaya ngingiti-ngiti si Nayolo habang nakatingin sa kanya. Busog na si Dat sa kagwapuhan ni Sir. Biro ni Sixto sa kanya pero iningusan niya ang kaibigan. Mukhang may sigurado ng papasok sa transverse. Ani naman ni Leon. Lahat sila napatingin sa lalaki sa kabilang mesa. Sana pala naging babae na lang din tayo. Dagdag pa nun. At naging single mom. Dagdag naman ni Mateo. Pero hindi siya natuwa dahil nagtawanan ng mga yon. Akala niya siya lang ang nakaramdam ng insulto, pero hindi. At anong nakakatawa sa pagiging single mom? Seryosong tanong ni Yolo. Bakit? May sinabi ba kaming nakakatawa? Tanong ni Leon. Hindi naman sila magkakaaway pero hiwalay sila ng grupo. At ang hindi nila masyadong nakaka-jamming ay ang grupo ng mga ito. Nakikiisa naman ito sa lahat ng napagkasunduan ng block nila. Pero bakit ngayon ay parang may laman ng mga salita ng mga ito? Eh bakit tumatawa kayo? Tanong naman ni Ronnie. Natatawa lang kami dahil baka kapag nakain na si Kiana sa kumpanya, ay pwede niya kaming i-back up, lalo na't sobrang kapit niya sa may-ari. Ani ni Mateo na may diin at pinahaba pang salitang sobrang kapit. Hindi ako makapit, sagot niya. Ako ang scholar ni Don Benedicto sa block natin. At walang kinalaman ng pagiging single mother ko sa scholarship na yon. Baka si Don Benedicto ang ama ng anak mo. Sabi ni Leon. Tapos ay nagtawanan pang mga iyon. Pero agad niya dinampot ang plastic na baso at ibinato sa mga iyon. Mga bastos! Galit na sabi niya. At napatayo ang mga yon. Tinamaan niya kasi si Leon. Tumayo rin si Nayolo. Subukan niyo at magbubuno tayo rito. Yolo threatened. What is happening here? May galit na tanong ni Lex nang bigla iyong lumapit sa kanila kasama si Camilo. Pinagpag na Leon ng buhok na basang-basa ng tubig. Mr. Baldemore. Camilo snapped. Nang bato ng baso si Kiana, sir. Baka nawiwindang na sa training. Sabi naman ni Mateo. Bakla. Ronnie said. Dinampot niya ulit ang isa pang baso takmang ibabato niya ulit. Nakatingin sa kanya sina Camilo at Lex. Yan ang nauna, si Leon at Mateo. Inaasar nila si Kiana at pinagtatawanan dahil single mother. Ani naman ni Yolo, habang nakaduro sa kabilang grupo. Pinamuuhan siya ng mga luha. Hindi alam ng lahat ang kwento ng buhay niya. Baka akala ni Leon ay single mother siya dahil sa kalandian. Si Yolo lang ang nakakaalam na siya ay biktima ng hazing. At ngayon na parang ginagawang kakatawanan ng masakit na nangyari na yun sa buhay niya. Nasasaktan siya. Sinisilip nilang pagiging malapit ni Asher kay Kiana. Dagdag naman ni Sixto. Lumipad ang mga mata ni Lex kina Leon. Miss Pedrosa was a consistent scholar of my uncle. Nakakatuwa yung isipin na mula umpisa hanggang ngayon ay nagagawa ni Kiana na mag-excel bilang scholar ng iisang sponsor.
It was a great proof that she was striving hard and she valued that help she earned from him. Yun ang sinasabing pagtanaw ng utang na loob. At hindi dapat pagtawanan ng pagiging single mother ng isang babae. Dapat yung hangaan, lalo na't di nyo alam ang kwento ng buhay ng bawat single mother. We are not here to tolerate this kind of attitude. Nasa training pa lang kayo, mga disungay na kayo. Will you damn carry that attitude when you become professionals? Disgusting. Kapag nakarating ito kay Asher, sasabihin nyo naman paborito si Kiana. Mahabang litanya ng lalaki. Hindi na niya tinapos ang pagkain. Dinampot niya ang kanyang backpack. Excuse me po, aniya sa garalgal na boses. Saka siya naglakad papaalis. On her way out, she nearly bumped into a woman who was watching her. Nagkatinginan silang dalawa. At kung hindi siya nagkakamali ay ang spectator nila ito. Hindi niya ito nagawang batiin. Yumuko lang siya at nagbow ng kaunti saka siya tuluyang lumabas. She doesn't want to cry in front of those people. Baka sabihin na naman ng iba ay paawa siya. Pero hindi niya kayang pigilan ang mga luha dahil sa pagkakasaling ni Leon sa mapait niyang kahapon. I am expecting to hear good news, Aba said over the phone. She tossed the blanket and jumped off the hospital bed. Tama si Olive. Ang hirap magpanggap na nag-suicide siya. Kaya nagkaroon siya kaagad ng ideya. Nang malaman niyang pwede niyang isabotahe ang training ng pribadong scholar ng gurang na si Benedicto. Naiinis siya dahil patay ng matanda pero ang kapangyarihan ay buhay na buhay pa rin, lalo kay Asher. Talagang naiinis siya kay Kiana na yon. Hindi niya alam pero kumukulo ang dugo niya. Lalo na nang bawiin ni Asher ang kanyang desisyon na huwag iyong ipasa sa interview. Doon nagsimula ang lahat. Malas ang babae na yon. Well, sorry Aba, but this isn't. Hindi naman kinampihan ng trainer ang mga binayaran kong estudyante para sirain yung kaklase nilang babae. Napatigil siya sa pagmarcha. What? Hindi? I said ruin the training para maapektuhan ng grade. And you? You are one of the spectators. For sure you can do something about it. Drop her. Yun ang mabalasik na utos niya sa kaibigang si Ayesha. Itong nagbalita sa kanya na naroon si Asher sa Cagayan. Kaya siya dali-daling nag-isip ng paraan para mapauwi ang binata. Asher doesn't know Ayesha in person. Good for her. If Asher will back her up, wala na akong magagawa, Aba. At least I helped you. Regarding sa mga inutusan ko, ayaw na nila dahil baka raw madisciplinary action na sila. They just did it daw for extra allowance. Anyway, mukhang hindi naman talaga nila gustong saktan ng kaklase nila, kaya lang ay napilitan. And mind you, palaban ng babae, Aba. Sino ba kasi to at bakit napaka-espesyal na sobra? Dust. Ismid na sabi niya. Oh, Dust. Tumawa ito tapos ay nawala na sa linya. Lalo siyang nairita kay Ayesha. Parang inaasar pa lalo siya ng babae. Well, at least napauwi na niya sa Manila si Asher. Mahirap na baka mapalapit pa yun sa scholar na yon. Doon naman siya sa isang plano. Bait-baitan para muling makuha ang atensyon ni Asher. Napalingon si Kiana sa grupo ng kanyang mga kaibigan. Nang marinig niya ang boses ng mga ito na papalapit, nakasimangot ang mga mukha nito. Habang siya'y nakaupo sa may labas ng kainan. Sarap paduguin ang bunganga kanina ni Mateo, sabi ni Ronnie. Palagay niya ay nagkakwentuhan ng mga ito tungkol sa nangyari. Okay ka lang? Tanong ni Yolo sa kanya. Mga kumpare niya ito kaya paano na hindi ito magiging concern sa kanya. Tumango siya. Ano kayong nakain ng mga yun at gano'n ang ginawa? Parang hindi naman nila yung ginagawa dati. Kahit hindi tayo close sa grupo nila. Si Kiana pa talagang tinarget. Ani naman ni Sixto. Buti na sa pool si Det. Natatawa naman na sabi ni Marcos. Baka naiinggit lang ang mga yun dahil may sigurado na si Det na mapapasukan sa oras na makapasa sa exam. Ani naman ni Yolo. Bakit tayo hindi naman naiinggit? Masaya pa nga tayo. Sabi naman ni Sixto. Kasi gusto nila easy hiring. Baka ayaw nila kumuha ng padrino dahil malaki ang gastos. Sagot naman ni Yolo. Pero nakakapikon pa rin na idamay ang pagiging single mom. Sinabi mo pa. Ronnie said. Kung umalma pa yung kanina, masusuntok ko talaga. Baka ipatawag yun ni Sir Lex. Kiana. Tawag sa kanya ni Camilo mula sa likuran. Lahat sila'y lumingon. I want to talk to you. Dito tayo sa loob. Tahimik siyang tumayo at lumapit sa professor. Sumunod siya muli papasok sa loob. Naupo ito sa may bakanting mesa.
Malayo sa ibang mga kumakain na estudyante, naroon din si Lex, nakaupo habang hawak ang smartphone. They looked at her but she just sat down. Ano yun? Tanong ni Camilo sa kanya nang makaupo ang lalaki. Anong nangyari? This isn't the usual you. Binato mo si Leo ng baso na may tubig, Det. Plastic lang po yun at hindi masakit, Prof. Sagot naman niya. At wala sa hinagap niya na pinagsisisihan niya ang kanyang ginawa. Hindi siya nagsisisi. Dapat lang yun sa mga yun. Tama si na Ronnie. Hindi naman ganun ang mga lalaking yun noon. Well, lahat ng tao nagbabago. Hindi nakaimik si Camilo. Tapos ay parang nag-iisip. Pinagtatawanan po nila ako dahil binibiro ako ni Nayolo kay Sir Usher. Napatunganga ang lalaki sa kanya pero hindi niya pinagtuunan ng pansin. Ang ikinainis ko po sa sinabi nila ay baka raw si Don Benedicto ang tatay ng anak ko. Masyado silang walang respeto na kahit patay na yung tao ay ganun ang sinasabi nila. Malaki ang respeto ko kay Don Benedicto